Welcome to Donmar TV News Channel. Samantala naman sa ibang balita, agaw pansin pa rin itong nakalipas na weekend nga, ito nga itinuloy pa rin na pagkakaroon ng birthday celebration lalo na ng dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos at ilang pang mga isyu na posibleng pangamba na paggamit sa pondo ng bayan sa mga okasyong pampamilya ng mga Marcos, sinagot yan ng ilang opisyal ng Malacanang. Tiniyak Bombo Elmar ng Palasyo Malacanang na hindi nagagamit sa pondo, hindi nagagamit ang pondo ng bayan para dito sa ilang mga aktibidad may kinalaman sa personal na mga okasyon, may kinalaman sa pamilya Marcos. Yan nga ay lumutang kaugnay doon sa ika-73 karawan ni dating First Lady Imelda Marcos noong nakarilipas na Sabado, ika-2 ng Hulyo. Matatandaan na naging kontrobersyal yung mga pagbati sapagkat may lumitaw pa na malaking billboard dyan sa may kahabaan ng EDSA kung saan ay maliban doon sa kontrobersyal ang naturang pagbati dahil sa pinanggalingan ng naturang larawan. Nagaling pala ito sa isang pelikula na The Kingmaker ay naging issue pa yung mismong nakasulat ng mga kataga dahil sa hindi umano nasunod na standard kaugnay sa mga poster na kalintulad nito. Sinabi ni PCO Secretary Trixie Cruz Angeles na may mga ginagawa ang pamilya Marcos upang makatalima sa mga nakasaad sa batas kahit ito ay personal na aktibidad ng kanilang pamilya at malaya naman sana na maaaring maiskatuparan dahil ito ay parte ng pribilehyo ng mga miyembro ng pamilya Marcos. Pagtitiyak nila, hindi pondo ng bayan ang ginagamit sa mga kalintulad na aktibidad. Narito pang bahagi ng pahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Concerns. There's no policy yet in place, and that's all that we can really say about it. It was a family affair, and so I don't know if a policy will be born out of this one, but we certainly will note that observation. Tinig yan ni Secretary Trixie Cruz Angeles ng Presidential Communications Group. Samantala, formal naman na itinalaga na itong si Colonel Ramon Sagala sa Presidential Security Group sa personal na pagdalo nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Siya mismo ang nanguna doon sa chains of command para sa bagong talaga na pinuno ng PSG mula sa dating liderato ni Brigadier General Randolph Cabangbang. Pinasalamatan naman ni Pangulong Bongbong Marcos si Sagala sa kanyang katapangan sa pagtanggap ng naturang hamon sa serbisyo sa Presidential Security Group. Umasa ito na sa ilalim ng pamumuno ni Sagala ay magpapatuloy ang husay ng pagbabantay ng PSG hindi lamang sa kanya bilang presidente ng ating bansa kundi maging sa First Family pati na doon sa mga dumadalaw, bumibisita na mga nasa diplomatic community na paminsan-minsan ay may mga dumarating mga leader ng iba't ibang nasyon at ang in charge dyan ay ang Presidential Security Group. Narito naman ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. First and foremost, I think it is only appropriate that my first act as President is to join you at this momentous 75th year anniversary of our very own, the Philippine Air Force. As we fly and aim high for our country and people, given the resounding and historical mandate that this administration has received, it is a most opportune time. Today's event is the perfect time to recognize our nation's continued enhancement in air strength over the years, the air capability that we have used and continue to employ in our national effort towards nationhood. The ongoing defense modernization effort is in... Yan ang ilan lamang sa naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. UP students na nagprotesta sa inauguration ni President Bongbong Marcos Jr. nangangamba na sa plano ng bagong Pangulo. President Marcos patututukan ay Vice President Sara Duterte Carpio ang education upang matuto ang mga ito na tumanaw ng utang na loob sa pamahalaan na nagpapaaral sa kanila. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di mo ni balitang hindi na makakatulog pa ng maayos ang ilang mga estudyante mula sa mga malalaking university ng bansa na nagkasa ng kilos protesta sa mismong araw ng oath-taking ng ika-17 Pangulo ng bansa na walang iba kundi si President Bongbong Marcos Jr. Ayon pa sa bagong Pangulo ay patututukan niya kay Vice President Sara Duterte Carpio na incoming Deputy
DepEd Secretary ang education para magkaroon ng tunay na kamalayan ang mga kabataang ito. Kasabay na nangyaring De La Salle University Dasmariñas bilang pagpapahayag ng kanilang pagtutol sa pagbabalik ng mga Marcos sa kapangyarihan. Kung kaya't para sa DDS Warrior kay Sir Mark Lopez ay mas mabuting tuluyan na nga lamang daw na ipasara ang naturang universidad. Ayon pa sa yung full report na ilabas ng Philippine Star sa kanilang official website. From Philippine Star, dark and silent following the inauguration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the De La Salle University Dasmariñas shut down all power inside their campus for an hour as a sign of protest against the new administration. Tonight at 7 p.m., the entire campus is completely dark and silent. Power will be restored at 8 p.m. We look forward to providing a human and Christian education despite dark and trying times, the page said in its Facebook post. Ayon naman kay Mark Lopez, "Sos, isara nyo ng tuluyan, dami yung drama imbes na ayusin nyo na lang ang pagtuturo nyo." And kasunod dito ay giniit ng isang OFW PBBM supporters na ito ang pinakadahilan ng mabagal na pag-unlad ng ating mahal na bayan. Panunupalpal pa niya, only in the Philippines, kawawang Pilipinas sa mga salot sa lipunan ng mga grupong ito. Kakahiya sa mga international delegates na aatin sa inauguration ni PBBM. Mahiya naman kayo sa mga sarili ninyo. Wala nang matinong presidente sa inyo. Tingnan ninyo si Singapore, walang rally na ganyan, kaya maunlad sila, kaya mag-isip-isip kayo. Kakahiya sa mga OFW na tulad namin na pilit tinataas ang Pilipinas through remittance. Kayo naman gusto ninyong ibagsak. Kung hindi kayo masaya sa Pilipinas, magsilayas kayo sa Pilipinas. Humanap kayo ng bansang magiging masaya kayong lahat. And quote, nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ang samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Bongbong Marcos Sara, mabuhay ka, mabuhay ang Pinas." Ay naman kay Billy Bactad, "Tatanggalan na kayo ng scholarship." Ay naman kay Leonardo Padrique, "Tama ang ating Pangulo para maturo dilang gumalang sa pamahalaan at tumanaw ng utang na loob." Ay naman kay Mabel Malabog, "Sige, mag-rally lang kayo ng mag-rally at kayo naman, mga magulang na pinapayagan ninyo mga anak ninyo mag-rally, magandang yan at patuloy lang sa sumali sa anak bayan, Gabriela, at sumama sa mga communist NPA dahil may kinabukasan kayo doon na mamamatay at magdusa ng mga-aga. Maganda yan ginagawa ninyo ng mga estudyante na nagrarally para matulungan ninyo ang Pilipinas at mabilis at madaling maubos ang mga suwail ng mga estudyante na nagrarally dahil sa sobra ninyong talino. Alam ninyo kung saan kayo mag-i-end ang life ninyo. May kinabukasan ba kayo na ginagawa ninyo? Isip-isip, patatalino naman kayo." Ay naman kay Rodelio Lim, "Dapat nang kalusin ng mga estudyante na yan, nadadamay lang ang mga estudyanteng matitino. Danas namin yung mga kasikolehiyo. Ako na kapag nagrarally na, ang mga yan ay wala akong magagawa kundi ang umuwi. At kapag nagkataon naman na ng oras ng pasok mo, ay ang mga nagrarally na siguraduhin maglalakad ka ng magmula sa bahay mo hanggang school or wag ka na lang pumasok." Ay naman kay Mael Estepa, "Freedom of assembly, freedom of speech, freedom, freedom." Ay naman kay Lilinia Aguilar, "Kailangan lahat na nagrarally noong inauguration ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay i-disqualify sa mga school at i-blacklist para di na makapag-aral. Sobra ng sasama. Di dapat mamirisa ng iba yan. I-click out lahat ng walang itira." Ay naman kay Dan Ran, "Dapat lang at kung ayaw nilang mag-aral ay tanggalin sila dahil ang gobyerno ang gumagastos para sa kanila." Ay naman kay Grandmas Far, "Tama press, Bongbong Marcos Jr. tanggalin sa UP. Akalain mo libre na nga ng gobyerno tapos magrarally pa." Ay naman kay SP Ponteno, "Dapat ipasara na ang paaralang nagrarally, mga walang hiya. Kabataan na nagpulproduce, ang sarap murahin ng mga hayop, nakakagigil." Ay naman kay Edgar Amores, "Dapat tanggalin niya ang mga students na kanilang scholarship na makita sa mga nagrarally." Ay naman kay Danilo Orenday, "Dapat palitan ng lahat ng mga empleyado at mga teacher, bigyan ng leksyon, isara muna at ginagastusan ng gobyerno tapos laban sa gobyerno." Ay naman kay Nila Fernandez, "Yang babae nagsasalita sa stage, ang sarap sa bunutan kahit sa harapan ng korte, saban ng habang buhay silang nasa rally, bayad naman sila, kawawang mga magulang nila." Ay naman kay Tor Velen, "Dapat sibakin ng mga teacher na kasabwat ng CPP, NPA, NDF at komunista at lahat ng students sumama sa rally, alisin ang scholarship, iwan sa school ang gustong mag-aral ng mga students at mas nakakatapos sa pag-aaral." Alam ka Marisa Romano, "Bongbong Marcos is the best and also Vice President Sara, mabuhay ang Pilipinas." Ay naman
naman kay Saran, 1981 taga-UP ang namumuno sa mga protesta na nangyayari sa Admason or University. Fast forward 41 years, tutol pa rin sila sa gobyerno nagpapaaral sa kanila. Tanggalin na lang ang scholarship sa UP o kaya tanggalin ang mga pasaway sa estudyante at lalo na mga guro na ginagawang recruitment ang pagsali sa rally na tumataas ng grade ng mga estudyante. Bagong panahon na hindi natin kailangan ang mga pasaway dahil sila ang nagkaharang o nakaharang sa ating pag-unlad. Ay naman kay Elena Gelua, isara ang UP at kung i-respend o i-reopen sila, wag nang tanggapin ng mga estudyante at ang teachers ng mga nagbibigay halaga ay ang makakaliwang ideolohiya dahil sayang ang tax sa taong bayan na ipinagpaaral sa kanila. Alasin ng scholarship ang mga left learning students, ibigay ito sa totoong gustong makatapos ng pag-aaral na hindi lumalaban sa gobyerno nagpapaaral sa kanila.